sa iyo lahat ng papuri, pasasalamat, pagsama sa pangalan mo ng Jesus. Amen, amen. Isa pa natin palakpakan sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Umatay! As we give glory, glory to God. The King is risen this morning. Amen. Praise the Lord.
bear all the sin, sicknesses, even the sacrifices for us. Lord, wala akong makaka-compare ng lahat na meron. Yung ginagawa namin, Lord, wala pa sa dating, Lord. Lord, we believe that you're here in our midst. And you save us. You rescued us, oh God. That's why we are here, Lord. Giving you all the glory and the honor that you deserve this morning. Come on, church. Let's open our hearts to Him. As we give reverence to the King of Kings and Lord of Lords. Just give it all to Jesus this morning. Hallelujah, Lord. Pwede lang manahan sa iyong presensya. Habang buhay, Lord, you're here. Napakasarap sa iyong presensya, God. Come on, church. Open your hearts, your mouth, to give reverence to our living God. Morning sun was there, Savior of the world was falling. His body on the cross, His blood poured out for us, to weight of every curse upon Him.
resurrected Lord Jesus Christ. Yes, we worship you, God. We bless you, Lord. We glorify you, Lord. Thank you, Jesus. Ngayong oras na ito, sabihin mo lang sa Panginoon na nais mo siyang patuloy na maranasan sa iyong buhay. Nais mo siyang maparamalan, mabigyan ng kaluhuran. Yes, Lord, the reason why we came into this place is because we want to honor your name. We want to glorify your name. We want to exalt your name, O God. Salamat, minsan ka lang napako sa krus. O Diyos, at pagkatapos ng 3 araw, ikaw ay nabuhay na muli. At nanatiling buhay magpakailanman. Buhay sa aming puso. Buhay sa lugar na ito. Buhay na buhay sa aming buhay, Panginoon. Lord, nakikita ka sa aming buhay. Nakikita ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian. Nakikita ang iyong pagkilos. Salamat po, Lord. Salamat po, Diyos. Come on, open your mouth. Open your heart. Yes, glorify the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Amen. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above it all. All throne, and the kingdom of powers and positions. Your name stands above it all. And the angels holy of creation's you are lifted high, Lord. Amen. Holy, holy forever. Hear your people sing. Hear people sing. Oh, to the King of Yes, sing it to God. Amen. Stands above them all thrones, and dominions, all powers and positions. Your name stands above. Sing it loud again. Your name, Lord. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all. And dominions, all powers and positions. Your name
Jesus is Lord. Over my life. Over this place. Over my family. Over my health. Over my finances. Jesus is Lord. Over Malibay. Over Marikaban. Over Almasor. Over Edam. Jesus Christ is Lord. Over Pasay. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Amen. The best love of praise to God. Hallelujah. Amen. Pakikabayan po ninyo ang inyong katabi. Salamat po. Amen. Sabihin nyo, we are blessed. Sabihin mo, you are blessed. Amen. We are so blessed to be in the presence of God. Amen po ba? Amen. Sabihin mo sa iyong katabi, mapalad ka. Dahil inuna mo ang Diyos. Pinilit mong hindi ka mali. Amen po ba? Bakit? Kasi ang presensya ng Diyos, alam niyo po, karaniwan, praise and worship pa lang, nararanasan na po natin. Amen po ba? Amen. Palapag po na natin, Panginoon. Praise God. Ayan, makakaupo na tayong lahat. Welcome sa ating pong Resurrection Sunday. Amen. Sabihin nga natin, Christ's sacrifice is the answer. Being reconciled with God. Amen. Praise the Lord. Praise God. Ngayon po ay inaalala natin ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Pero syempre, alam naman natin na ang Diyos, ang Panginoong Jesus ay minsan lang namatay at minsan lang siya nabuhay na mauli. Amen po ba? Nanatiling buhay magpakailanman. Sabihin mo sa iyong katabi, ang ating Diyos minsan lang namatay sa krus. Amen? Hindi tuwing Biyernes Santo ay namamatay. Hindi po. Amen? Siya ay minsan lang namatay at siya ay muling nabuhay at nanatiling buhay nakaluklok sa kanang trono, kanang kamay ng Diyos. Amen? Palapag po na natin, Panginoon, the best of praise. Yung pinakalakas sa palakpak sa Panginoon. Amen. Praise God, praise God, praise God. Yung iba, medyo na late siguro ng kissing kasi galing sa mga family reunion. Amen. Mga outing. Kami rin po ay galing sa DRT kahapon, kaya pagod na pagod. Yung family po ni Sterpe ay nagsama-sama. Kaya po, praise God. Ang Diyos, ang siyang ating kalakasan. Amen po ba? Ang Diyos, ang siyang ating kagalakan. Amen? Amen? Dahil kapag wala ang Diyos, kahit anong meron ka, pag wala ang Lord sa buhay mo, wala rin. Amen? Walang pag-asa, walang kagalakan. Pero pag ang Diyos ay nasa iyo, mga kapatid, nasa iyo na lahat ng bagay. Amen? Because God is enough. Amen? Palapahan na natin, Panginoon. Praise the Lord. The best. Yung malakas sa kalakbang sa Diyos. Praise God, praise God, praise God. Amen. Napakagandang alalahanin, mga kapatid, ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Bakit? Kasi kaakibat nito ay maraming mga mahalagang bagay na dapat natin laging alalahanin. Amen po ba? Amen? Dapat lagi natin naisa sa puso ang mga pangako, ang mga salita ng Diyos. Amen? Ang lahat ng ginawa ng Panginoon. Kaya ang ating pong pag-aaralan ay Christ's Resurrection. Amen? Sabihin natin, Christ's Resurrection. A declaration of our total and complete victory. Ang napakalagang alalahanin na ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon, ito ay deklarasyon. Ito ay proclamation. Sa election, hanggang hindi na po proclaim ang kalaban, mayroong pag-asa yung kabila na gumawa ng kahit ano para mabago ang resulta. Pero pag na-proclaim na yan, matagal. Pupunta sa COMELEC, pupunta sa korte. Madalas, tapos na ang term bago lumabas ang resulta.
Okay? Tapos na, kaya isang taon na lang natitira para mag-serve. Pero kapag hindi na-proclaim, kumbaga, nag-aalala yung kalaban, baka maagaw pa. Ang resurrection ng Panginoon, mga kapatid, is a proclamation. Sabihin natin, proclamation. Declaration. That Jesus has given us complete victory in life. Amen po ba? Na ang lahat, yung sinasabi ng Panginoon, doon sa Matthew 28, sabi ng Panginoon, all authority has been given to me. Alam niyo, sinabi ng Panginoon yun nung siya'y nag-resurrect na. Amen? Sa Matthew chapter 28, verse 18, 19, and 20, nung siya ay magpakita sa mga disciples, sabi niya, all authority has been given to me. Sabi ng Panginoon, therefore, sabi ng Panginoon, go and make disciples. Sabi ng Panginoon, therefore, go and proclaim the good news that everyone who trusts in Jesus has been given victory in life. Amen? Para sinasabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan nasa akin na, nakuha ko na uli kay Satanas na umagaw sa kapangyarihan ito dahil nung magkasala ang tao. Pero ngayon, sabi ng Panginoon, lahat ng kapangyarihan ito ay nasa akin na uli at ibinibigay ko sa lahat ng mga nagtitiwala at nananampalataya sa akin. Amen po ba? Ang ibig sabihin, lahat ng mga taong nagtitiwala kay Jesus ay nawala na sa kapangyarihan at control ng kaaway. Amen po ba? Sabihin mo sa iyo, congratulations! Amen! Amen! Ang muling pagkabuhay ng ating Panginoon ang nagpatunay nito kasi hindi siya nagapi ng kamatayan. Hindi siya natalo ng kamatayan. At ang ibig sabihin nun, tayo rin nananampalataya kay Jesus, hindi tayo natatalo ng kamatayan. Bagkus ang kamatayan ang magiging daan para sa isang mas matagumpay at mas magandang buhay. Amen po ba? Amen? Palabahan natin ang Panginoon. Praise God! Amen. Sabi sa Romans 10 verse 9, if you openly declare that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead, you will be saved. Sabihin natin, you will be saved. Kung malaya mong ipapahayag, hindi ka nahihiya, hindi ka natatakot, hindi ka nag-aalangan na ipahayag na si Jesus ang iyong Panginoon at ikaw ay mananampalataya sa iyong puso na siya ay pinuhay ng Diyos mula sa mga patay. Ano sabi yan? Ikaw ay maliligtas. Maliligtas saan? Maliligtas sa lahat ng gawa ng kaaway. Maliligtas sa kahirapan, maliligtas sa sakit karamdaman, maliligtas sa anumang panganib. Amen? Ang ibig sabihin ng you will be saved dyan ay holistic. Sabihin natin, holistic. Salvation ay spiritual at the same time physical. Amen po ba? Ibig sabihin, maliligtas ang iyong kaluluwa, mapapatawad ang iyong mga kasalanan, and at the same time, ikaw ay maliligtas sa anumang mga kapangyarihan ng kaaway. Ano yung kapangyarihan ng kaaway sa ating buhay? Kahirapan, sakit karamdaman, ano ba po? Ano ba po? Problema, pabibigat. Ano ba po? Pagka-away-away. Ang gusto ng Diyos, maligtas tayo sa mga bagay na yun. Amen po ba? Amen? 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 Balabahan niya po lalalim Panginoon. Amen? Sabi ng Diyos, I wish above all things that you may prosper. Amen? Sabihin natin, prosper. Amen. Amen. Praise God. Sabi ng Philippians chapter 3 verse 10, I want to know Christ and the power of His resurrection. Sabi ni Pablo, sabi niya, I want to know Christ
and the power of His resurrection. Si Pablo na yun, napakalapit na ni Pablo kay Jesus. Pero ang gusto pa niya, gusto ko pang makilala si Jesus at ang kapangyarihan. Parang sinasabi ni Pablo, hindi pa sapat. Sabi ni Pablo, hindi pa ako kontento. Marami pa akong gustong maranasan mula kay Jesus. Amen po ba? Si Pablo na yun. Pero ang sabi niya, gusto ko pa. Imagine, sinulat na niya ang 13 libro sa Bible. Ano yung mga sinulat ng libro? Ano sinulat ng libro? Corinthians, amen, Ephesians, Philippians, Thessalonians, Colossians, amen, ano ba, Hebrews, Philemon, okay, lahat pong yun, Titus, lahat ng yun ay si Pablo ang sumulat, amen, 13 books, pero ang sabi niya, hindi pa ako kontento sa nararanasan ko, gusto ko pa, ibig sabihin, the more you thirst and the more you seek God, the more you will discover more of God. Amen, diba? Amen? Malapakan na natin Panginoon. Hallelujah! Sabihin ka natin, Lord, I want to know Christ and the power of His resurrection. Sabihin natin, Lord, I want to know you more and the power of your resurrection. Sige po, close your eyes at sabihin niyo sa Panginoon, Lord, I want to know you more and the power of your resurrection. Naisip mo ba, Lord, bakit yung mga ibang Kristiyano, Lord, ang tatagumpay ng buhay nila? Lord, bakit yung ibang pamilya? Lord, parang yung pagpapala sa kanila ay talagang napakasagana. Alam niyo po, mga kapatid, lahat sa Diyos pantay-pantay. Amen po ba? Amen? At ang susi para, sabihin natin susi, kapag may bahay ka at maraming kwarto doon, isa lang ang susi mo, okay, pabubuksan mo ba lahat ng kwarto? Lahat ng kwarto may kandado, di po ba? Okay, pag ang susi mo, doon sa main door lang, ang mabubuksan mo lang siguro, kusina, sala. Eh paano kapag doon sa isang kwarto, maraming pagpapala doon. Kailangan mo rin na susi doon. Dito naman, alam nyo sa buhay Kristiyano, ganun din. Maraming mga pagpapala at maraming susi. Amen po ba? Amen? Yung iba, nakuha nila yung susi. Kaya, ang pag-aralan natin ngayon, paano ko kaya magagamit yung mga susi na yun? Amen po ba? Amen? Palabahan po na natin Panginoon. Ang susi, know Christ more. Amen po ba? Sino ba yung nagsabi sa Don't Watch yata? Sabi niya, napapansin ko, sabi niya, sa mga taga-JIL Malibay, ang karamihan ng mga anak nila honor. Amen? Honor talaga. Si Jude, honor student si Jude. Ayan, praise the Lord. Ano pa yan? Si Justin, bigay honor ka rin, no? Diba? Ano ka? Mga honor. Si Riley, no? Ay, si Remer. Mga kapatid, alam niyo po, matatalino ang mga anak ng Diyos. Amen po ba? Amen? Si AJ, magiging retires honor yan. Amen? Si mga anak niya, si Elkanah, si David, si Habakkuk, mga honor. Mga kapatid, bakit? Kasi may susi tayo. Amen? Bakit ang mga anak ng Kristiyano matatalino? Kasi yun ay pangako ng Diyos. Amen? At kapag nakuha mo yung susi sa pangako ng Diyos, mararanasan mo yun. Amen? Amen? Balabahan po na natin Panginoon. Praise God! Hindi matakot ang Diyos. For the glory of God, ako na-amaze po ako dun sa aming anak, no? Nung isang araw, gumawa siya ng starfish. Hindi ko lang maipakita. Sabi ko, grabe. Isang araw nila lang ginawa,
Pero ang parang gawa ng professional. Parang, sabi ko, talagang iba yung gift ng Lord. Tapos, binigyan niya ako ng frame na, siya yung nag-calligraphy. Ang ganda din po. Parang, sabi ko, Lord, yung mga talentong ito, hindi ko naman ito naranasan nung bata ako. Ibig sabihin noon, mga kapatid, yung susi ng Diyos na binigay sa atin, kapag ito ay nagamit natin, makikita natin ang resulta. Amen po ba? Amen? Kaya sabihin mo sa iyo, gamitin natin ang susi. Gusto ng Diyos tayong lahat ay magtagumpay. Amen po ba? Gusto ng Diyos tayong lahat ay sumagana. Amen? Gusto ng Diyos tayong lahat ay, tayong lahat ay masaya at payapa. Amen po ba? Amen? Sabihin mo sa iyo, gamitin natin ang susi. Amen? At gusto ko po magpasalamat kayo po mag-asawa for the glory of God po. Kami po ay binigyan ng Lord ng sasakyan. Praise God. Himala po ng Lord yun. Himala talaga ng Panginoon kasi sabi namin ay hindi natin kaya kasi nag-ihuhulog tayo ng bahay. Okay? Hindi natin kaya maghulog ng sasakyan kahit text ng text sa akin ng BPI. Pwede na po kayo mangutang. Okay, nasa mangutang, ang problema magbabayad eh. Kaya problema, paano ako magbabayad? Alam niyo, sabi ko, pag tumatawag pa sa akin talaga. Sabi, gusto ko lang pong sabihin sa inyo na kung gusto niyo ng kotse, kayo po ay pwedeng umutang sa amin na sige po, wala po problema sa pangungutang. Alam niyo po, pero binigyan kami ng Lord na hindi namin kailangang mangutang. May nag-bless po sa amin. May nag-bless sa amin, tapos yung may konti kaming inipon para doon sa pagkatapos yung school ay pinahiram naman po kami ng halos kalahati naman na ang interest ay 3% lang. Kasi 30 years na kami sa atin, di po ba? Kaya privilege. Kaya alam niyo po, nagkakotse kami na babayaran lang namin halos isang buwan ay 7,000. For 3 years 3 years lang yun. After 3 years, wala na kami babayaran. Kaya, yun po, kaya ang pangalan ng aming sasakyan ay Mira. Miracle. Kasi, hindi na namin, Lord, kasi yung aming ina-apply na loan, hindi na-approve. 700,000, naglo-loan kami. Tapos, gusto sana namin 10 years babayaran, hindi na-approve. Kaya pala hindi na-approve, may magbibigay sa amin ng blessing. Amen? Kung na-approve yun, hindi mo kung problema kami ng 10 taon. Kaya, salamat po sa Panginoon. Pag pwede na pong iyak-yak dito, iyak-yak ko. Kaya palabahan natin, Panginoon. Praise God. Amen. Kaya alam niyo po, this is the year of our breakthrough. Maraming breakthrough ang gagawin ng Diyos sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya ibig sabihin, na-receive namin yung breakthrough namin, ibig sabihin ang susunod ay kayo na. Amen po ba? Sabihin ko sa iyo kagabi, let's claim it. Amen. Tapos natin kamay sabihin natin, Lord, we claim our breakthrough. Amen. Amen. Praise God. Palapakan natin ating Panginoon. Praise God. Amen. Amen. Sabi sa John 10:10, praise the Lord. Okay. Sabihin mo natin, why is it important to know Christ and the power of His resurrection? Bakit kailangan, bakit mahalaga na makilala pa natin ang ating Panginoon at ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay? Bakit mahalaga? Okay. Bakit po? First, knowing Christ is knowing His heart. Kapag nakilala mo ang Panginoon, lalo mong mararamdaman, lalo mong madidiscover ang gusto ng kanyang puso.
Amen po ba? Di ba, meron tayong kanta, God is too wise to be mistaken. God is too good to be unkind. Sabi, if you don't understand, if you can't trace His hand, if you can't see His plan, trust His heart. Hindi mo naiintindihan, hindi mo nakikita ang kamay ng Diyos na kumikilos doon, bakit ganito? Para hindi ko nakikita. Pag hindi mo naiintindihan, ano ang gagawin mo? Trust His heart. Ano ba ang puso ng Diyos? Ano ba ang puso ng nanay? Ano ba ang puso ng tatay? Diba ang tatay gagawin lahat para sa kanyang anak? Amen po ba? Naalala ninyo yung kwento ni Brother Eddie lagi na merong isang hari na naglag yung singsing doon sa balon. Pagkatapos, ang sabi ng hari, sabi niya, yung reyna, sing-sing ng reyna yun eh. Sabi niya, naku, nalungkot ang reyna. Napakahalaga ng sing-sing na yun. Sabi niya, nalaglag sa balon. Kaya nagpaano siya. Sabi niya, sino mang makakuha? Ay, ang balon po, napakaliit. Napakaliit. Tapos napakalalim. Sabi niya, sino mang makakuha doon sa sing-sing na yun? Sabi niya, bibigyan ko na malaking gantimpala ang kanyang pamilya. Alam niyo po, tinignan naman, sabi ng iba, delikado dyan, baka hindi na tayo makaahon ng buhay. Kasi napakalalim. Pagkatapos, napakadilim. Napakasikip. Kaya, alam niyo po, merong isang bata, sabi niya, Tay, sabi niya, tulungan natin ang hari. Pagkatapos, kunin natin yung gantimpala na ibibigay. Anak, sabi niya, sinong bababa? Sabi niya, hindi ko kaya bumaba, sabi ng tatay. Kasi matanda na ako. Sabi niya, Tay, ako ang bababa. Sabi ng anak, ha? Sabi niya, bata ka pa. Hindi, Tay, sabi niya. Pero sa kondisyon, Tay, ako ang bababa, pero ikaw lang ang hahawak ng tubig. Sabi niya, ikaw lang ang hahawak ng bakit? Sabi niya, basta. Sabi niya, o sige. E di, nag-dive yung anak doon sa balon. Binaba. Tapos, sabi nung mahal na hari, kaya mo ba? Sabi niya, opo. Sabi nung bata. Sabi niya, pero isang kondisyon lang po. Gusto ko, tatay ko lang ang hawak ng lubid para sa akin. Sabi niya, bakit? Kaya ba ng tatay mo? Sabi niya, kaya mo yan. Kasi anak niya ako eh. Kasi baka yung iba, kapag napaso yung kanyang dahil sa lubid, bibitawan na. Mamamatay po ako, malulunod ako dyan. Pero ang tatay ko, sabi niya, kahit na anong mangyari, kahit na masugatan pa ang kanyang kamay, hindi niya ako bibitawan. Kasi anak niya ako. Tingnan mo ba? Sabihin mo sa iyo pag-uwi, anak tayo ng Diyos. Hindi tayo bibitawan ng Panginoon. Amen? Kaya, mga kapatid, ganun ang puso ng Diyos. Kaya sabihin mo sa iyo pag-uwi, ganun ang puso ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos. Amen? Palapakan natin ating Panginoon. Knowing Christ is knowing His heart, His purpose, and mission in coming to earth. Ano ba ang mission ni Jesus? Ano sabi sa John 10? I have come. Naparito ako sa iyong buhay. Naparito ako sa iyong puso that you may have life and have it to the full. Amen po ba? Anong sabi? Baliktad sila ng dyablo. Ang sabi ng John 10:10, the devil came to steal. Ang dyablo, ang kasalanan, ang tukso, ang bisyo, at ang lahat-lahat ng mga bagay pumapasok sa puso ng tao to destroy. Amen po ba? Para sumira. Amen po ba? Magnakaw at pumatay. Pero ang sabi ni Jesus, kapag ako naman ang pinapasok nyo sa inyong puso, sa inyong tahanan, sa inyong pamilya, I have come, sabi ni Jesus, that you may have life. Sigurado magkakaroon ng buhay sa inyong pamilya. Magkakaroon ng buhay ang inyong pagsasama. Amen po ba? Magkakaroon ng kagalakan sa pamilya. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, napakasarap na mayroong Kristo sa pamilya.
Napakasarap na si Jesus ay siyang nag-ahari sa bawat pamilya ng bawat isa. Amen? Taas na natin kamay sa Panginoon. Sabihin natin, Panginoong Jesus, nais ko po na ikaw ang maghari sa puso ko, sa buhay ko. Panginoon, nais ko manahan ka sa puso ko. Manahan ka sa pamilya ko, sa aking buhay, Panginoon. Lord, magkaroon ng kaganapan ang iyong pangako na ikaw ay naparito sa aking buhay upang ako'y bigyan ng buhay at buhay ng kasiyasiya. Salamat po. Thank you, Lord. I claim mula sa araw na ito, mararanasan ko ang kaligtasan na nanggagaling sa iyo. Ang kaligtasan ng aking pamilya, ang kapayapaan na nanggagaling sa iyo. In Jesus' name. Amen, amen, amen. Palabahan natin ang Panginoon. Amen. Praise God. Ang dami nating kwento ng tagumpay dahil tayo ay nagtiwala sa Panginoon. Amen po ba? Alam nyo, walang bagay. Doon ko nakita talaga yung pagkakaroon namin ng sasakyan. Doon ko nakita na wala talagang mahirap sa Diyos. Amen? Hindi namin kaya yun. Hindi namin kaya. Pero ang Diyos, kapag ginusto niya, di ba yung kwento ko nga sa inyo, yung may pinag-pray ako noong isang linggo, ang kwento ng pamangkin ko, sabi niya, yung pastor na hindi naman siya nakatapos, pero ang daming nabibless sa kanya. Sabi niya doon sa kaya sabi niya, mayroong businessman sa aming church. Sabi niya, binigyan siya ng kotse. Yung isang businessman, binigyan siya ng bahay. Pero hindi ko tinanong kung saan church na. Okay. Pero, alam niyo po, ang ibig lang sabihin noon ay, mga kapatid, kapag ang Diyos nagpala, kahit hindi mo kayang isipin, ikaw ay mabibigla na lang sa kanyang gagawin. Amen po ba? Amen? Palapakan po natin, Panginoon. Praise God. Amen. Anong sabi ng Luke chapter 19, verse 10? Ilang minutes pa ba ako, Sister Ezra? Ayan, 10 minutes. Okay, sabihin nga natin, for the Son of Man came to seek. What is the mission of the Lord? Sabi niya, He came to seek and to save, which was lost. Kaya huwag kang matatakot sa Panginoon na, Lord, masama ako eh. Lord, hindi ako karapat-dapat sa iyo. Ikaw talagang hinahanap ng Lord. Kasi ang sabi ng Bible, hindi hinahanap ng doktor ang malulusog. Hinahanap niya yung may mga karamdaman. Amen po ba? Hindi hinahanap ng pastol yung mga tupa na nanginginain kasama niya. Hinahanap niya yung nawawala. Amen po ba? Kasi pag nawawala, ibig sabihin nun naliligaw. Iba naman yung nagwawala. No? Okay, pag nagwawala, okay, minsan sinasadya. Pagkaya ng kalibughang anak, nagwawala yun. Kaya hindi hinanap. Okay? Hindi hinanap yung kalibughang, sabi ko, hindi hinanap yung kalibughang anak eh. Alam ng kapatid kung nasan eh. Sabi niya, nilustay nga niya sa mga masasamang babae yung mga di ba sabi ng kapatid, nilustay niya sa masama, alam niya kung nasaan. Pero hindi nila hinanap kasi nagwawala. Hinintay nila kung bumalik. Amen po ba? Na-bless ako doon. At nung bumalik, niyakap siya ng tatay. Malayo pa, tumakbo na yung tatay, niyakap. Niyakap. Pagkatapos, hinagkan. Impulse ng tatay. Amen? Pero hindi nagsalita yung tatay hanggang hindi nagsalita yung anak. Hindi sinabi ng anak, hindi sinabi ng tatay na, ipalaban niyo sa kanya yung kanyang damit. Ibigay niyo ang singsing. Ano po yun eh? Ibig sabihin nun ay patunay na anak, patunay na pinabalik sa kanya yung kanyang karapatan. Hinintay niya magsalita yung anak. Bagamat niyakap niya bumalik, malay mo kung sasabihin ng anak, dahil nagkulang po yung binigay sa akin. Baka mamaya, yun ang sabihin. Nagkulang po, pwede bang bigyan niyo ba ako ng kalahati? Diba? Niyakap siya eh.
Lugo-lugo. Di ba? Pero hindi nakikita ng tatay kung ano ang puso. Okay? Hinintay niya magsalita. Tiyakap na niya, hinalikan, pagkatapos nagsalita yung anak, Tay, nagkasala po ako sa Diyos sa iyo. Sabi niya, hindi na po ako karapat-dapat na maging anak ninyo. Pinuto na ng tatay, may sasabihin pa yung anak. Anong sasabihin niya? Gawin niyo na lang po akong alipin. Pinuto na ng tatay doon. Sapat na yung sabihin ng kasala po ako. At sapat na hindi na po ako karapat-dapat. Pinuto na niya yun. Sabi niya, dali. Sabi niya, kunin ninyo. Amen po ba? Dali. Sabi niya, kunin niyo yung singsing, kunin niyo yung tsinelas, kunin niyo yung balaban. Bihisan niya siya ulit. Dahil siya ay nabuhay na muli. Amen po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God! Ang pinakamataas na kagalakan na pwede natin ibigay sa Panginoon ay yung ang isang makasalanan ay muling nabalik sa Diyos. Amen po ba? Amen? Kaya tayo nanarito. Alam niyo po, bagamat marami tayong kasalanan, kapag tayo nanumbalik sa Panginoon, iyon ang pinakamasayang oras na may bibigay natin sa Panginoon. Amen? Palapahan po na natin Panginoon. Praise God! Bibilisan na natin. Knowing Christ is knowing His work. Amen? What He has accomplished for our salvation. Amen? Ano ba yung nagawa ni Jesus? Ginawa ng Panginoon. Ano ang nangyari nung siya ay magkaroon, nung siya ay mabuhay na muli, nung siya ay mamatay sa krus? Ang sabi ng Isaiah 53 verse 4 and 5. The fact is, it was our suffering He took on Himself. Ang ating paghihirap ang kanyang kinuha. Ano ba po? He bore our pain. Kinuha niya ang ating mga sakit at sakit. Tingnan niyo po. But we thought that God was punishing Him. Akala natin na parusa ng Diyos sa kanya yun. Hindi. That God was beating Him for something He did. Na pinaparusahan siya ng Diyos sa kanyang kasalanan. Pero sabi ng verse 5, but He was being punished for what we did. Ang katunayan, ang totoo, siya ay pinaparusahan sa mga bagay na ginawa natin. Kung siya'y naparusahan na sa mga bagay na ginawa natin, hindi na tayo kailangang parusahan. Amen po ba? Bakit? Lahat na nagtitiwala sa Kanya ay wala nang kaparusahan. Amen? Ganun ang kabiyaya ng Diyos. Malabahan na natin, Panginoon. He was crushed, sabi, because of our guilt. Amen? He took the punishment we deserve. Amen? And this brought us peace. Kaya tayo may kapayapaan. Mga kapatid, dahil yung punishment natin ay kinuha niya. Hindi na tayo kailangan. Alam niyo po, si Sister Bell, laging napapalo po yun ng bata. Parang ako din. Okay? Diba tayo, kapag pinapalo tayo, pag may kasalanan tayo, hanggang hindi ka napapalo, hindi ka matatahimik. Di mo ba? Amen? Hanggang hindi ka napaparusahan. Okay? Tatakbo ka ng tatakbo. Okay? Si Sister ka, nakikipaghabulan ko, nakikipag-ikutan sa puno ng mangga. Sa kanya. Ako, tumakbo nun sa CR. Nung inabot ako ng tatay ko, yung pinamamalo ba naman sa akin, yung tukod ng sampayan. Eh, malaki po yung kasalanan ko nun, napatay ko yung baboy namin. Puntis. Sabi ko sa tatay ko, tinadyakan ko lang eh. Sabi ko, hindi na nagising. Eh, totoo po, pinalo ko ng walis. Kasi, habang nagtitin, nagganon siya ng ganon. Ang likot-likot. Eh, bata pa ako yun. 16 years old. Alam niyo, kung pinalo ko ng walis, hindi matay, hindi na nabuhay. Alam niyo, tapos, alam ng tatay ko, tinadyakan ko lang. Pero, nung ma-born again ako, sabi ko sa tatay ko, Tay, hindi ko naman talaga tinadyakan yung baboy. Sabi ko, pinalo ko ng walis. Alam niyo po mga kapatid, tayo ay nagkaroon ng kapayapaan dahil si Jesus ang sumalo ng ating parusa. Amen po ba? Amen? Parang nanay, ako na lang po ang parusahan ninyo. O di ba nanay, ako na lang sana magkasakit kesa sa anak ko. Sinalo niya. Pero siyempre, hindi naman pwede yun.
Mga kapatid, pero sa atin ang kaparusahan, pero kinuha ng Panginoon. Amen po ba? Kapag tayo totohanang humingi ng tawad sa Kanya. Amen po ba? Palapakan po natin Panginoon. At anong sabi? We were healed because of His pain. Sabihin mo sa iyo katabi, we were healed. Iyan yung work na na-accomplish ng Panginoon. Amen. We were healed. Tayo ay magaling na. Sige po, sa oras na ito, taas na natin kamay sa Panginoon. Ayan. Okay. Ngayong oras na ito, nasabi ng Panginoon, Amen, He took the punishment. Amen. Kaya sa oras na ito, sabihin mo sa Panginoon, Lord, salamat po. Tinatawad mo na po ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Panginoon, lahat ng aking mga kasalanan, hinihingi ko ng tawad ito. In Jesus' name. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, sinabi niyo rin po sa pamamagitan ng iyong mga latay, ako ay magaling na. Kaya sa oras na ito, Panginoon, inaangkin ko ang kagalingan. Sabihin niyo sa Panginoon na naman po may karamdaman. Ano pong karamdaman ninyo ngayong oras na ito? Yes, in the name of Jesus. Yes, right now. Let God's healing blow upon your body right now in the name of Jesus. Yes, be healed. Amen. Be healed of leukemia in the name of Jesus. Amen. Be healed. Amen. Of diarrhea in Jesus' name. Amen. Pinapagaling ka ng Panginoon sa kidney infection in Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Sa cataract, pinapagaling ka ng Lord sa cataract in the name of Jesus. In the name of Jesus. Pinapagaling ng Panginoon ang iyong panakit ng pinti ngayong oras na ito. Maging sa talampakan in the name of Jesus. In Jesus' name. Yung tenga na sumasakit ngayong oras na ito. Hallelujah. Pinapagaling ng Panginoon. Amen. Lord, you took our pain and by your wounds, sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami ay gumaling na. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabi lang, thank you, Lord. I receive. Sabihin mo na, I receive, Lord. Amen. I receive my healing. In Jesus' name. Amen. Amen. Sabihin mo sa Panginoon na, Lord, tinatanggap ko ang kumpletong kagalingan. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Sabihin din natin, Panginoon, tinatanggap ko rin ngayon ang kagalingan ng aking mga pinansyal. Tinatanggap ko ang kasaganaan, ang iyong himala sa aking buhay. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. 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 Palabahan na natin, Panginoon. Praise God. Praise God. Amen. Tandaan po natin, lagi natin i-claim God's word will never be broken. Amen po ba? God's word will never fail. Yan, bibilis na natin. Knowing Christ, why do we know? Why do we need to know the power of Christ's resurrection? Knowing Christ is knowing His commands to follow. Ano ba yung mga kailangan nating i-follow para hindi tayo balikan ng kaaway? Eh, ikaw, hindi ka naman sumusunod eh. Hindi sasabihin ng kaaway, Lord, hindi naman sumusunod ng anak mong yun, bakit mo pagpapalahin? Nagiging hindrance yun. Okay? Nalalagyan ng ano. Kaya, Lord, bakit mo send yung angels sa kanya? Eh, hindi naman siya gumagawa ng mga bagay na nais mo. Amen? Dapat walang dahilan ng kaaway na pigilan yung ating mga pagpapala. Amen po ba? Ang tawag doon ay stronghold. Ang tawag doon legal rights. Bakit? Bakit may mga tahanan na minsan magulo? Kasi may legal rights. Kapag meron kang bagay na hinawakan, ang kasalanan ay isang legal right. Legal right. Okay? Ibig sabihin doon, mayroon karapatan ng kaaway doon sa tahanang iyon. Ano yung mga legal rights? Kapag ang kaaway ay may nakitang hindi maganda, let's say, meron kang isang bagay na ginawa na hindi mo dapat ginawa. Amen po ba? So, nagiging legal rights yun. Okay, ano yung command ng Lord? Ito yung command.
Okay? Bagamat yung iba, alam na natin yung iba dito. First, seek first God's kingdom and His righteousness. Sabi mo sa iyo, seek first God's kingdom. Bakit tayo narito? Bakit wala tayo sa mga bagamat ngayon ay panahon ng bakasyon? Okay? Bakit kahit nasa bakasyon tayo ay umuwi tayo ng Sunday? Umuwi tayo ng Saturday? Bakit? Kasi we want to seek first God's kingdom. Dahil lagi natin dinideklara dito, Sunday is for Jesus. Amen. Lagi sinasabi ni Sister Merly yan. Every Sunday na lang, di ba? Sunday is for Jesus. At totoo po yun. Dahil command ng Lord yun. Sabi mo, command ng Lord yun. Seek first God's kingdom and His righteousness. Amen. Yung katuwiran ng Diyos. Ano yung sabi sa John 13:34? Pakalawang command. Ano sabi ng Lord? Love one another. Amen. Sabi mo sa iyo, love one another. Amen po ba? Yung love, yung kapag meron kang galit dun sa kapwa, yun ay kinakalimutan mo kapag ikaw ay nagmamahal. Amen po ba? Amen? Ba't di kayo mga amen? 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 Praise the Lord. Next, Matthew 28:19. Ano ba yung sabi naman? Go and make disciples. Amen? Dapat pala, bawat isa sa atin, gusto ng Lord, may disciple tayo. Meron ini-invite. Sino po dito ang nag-i-invite lagi? Ayan, si Tita Pung, Sister Merly. Ayan, sino pa? Taas ang kamay. Ayan, si Steven, nag-invite last sa Sinil. Ayan, nag-invite siya sa last week. Sabi mo sa mga mag-invite tayo lagi. Kasi hindi natin alam yung ini-invite natin. Ba, magiging pastor pala yun sa lugar nila. Amen po ba? Pag umuwi siya sa probinsya, gagamitin pala siya ng Lord doon. Amen? Nalabahan po na natin Panginoon. Yung malakas sa balakbak. Ano po po? Ephesians 6:1, ano ang command ng Lord? Ephesians 6:1, children, obey your parents. Kulang yung sabi mo, children, obey your parents. Utos ng Lord yun, honor your father and your mother. Alam niyo po, nung nakakuha namin yung sasakyan, ang pumasok ka agad sa puso mo, after na, is umuwi sa Tarlac at dalawin yung aking mga magulang. Kaya pumunta kami dun sa noong Friday, sa Thursday, Friday. Sabi naman, yun ang tawag na, ito na po, yung kaganapan ng iyong pangarap para sa amin. Kasi yun ang lagi nila mag-bless ka. Kaya, nung nandun na sila sa nasa Lord na sila. Pero, yun ay honoring. Amen po ba? Honoring our parents. Amen? Palapakan natin Panginoon. Si Pablo, diba? Si Pablo, bago siya pumunta ng Canada, pumunta muna siya sa Samar. Bagaman, pwede mag-spend siya ng time with the family, yung the rest, no? Pero umuwi siya ng Samar para dalawin yung kanyang mga magulang. Buhay pa ba? Okay. So, ano pa po? Matthew 5:16. Let your light shine before men. Utos din ng Lord John. Ikaw ay anak ng Diyos at ipakita mo na talaga ikaw ay Kristiyano. Amen po ba? Sa pananalita. Ano ba po? Sa kilos. Amen po ba? Sa pananamit. Amen. Buti na lang, magaganda yung mga damit natin, no? Amen. Pero, iyon, alam niyo po ba, bagamat medyo sa Bible, meron kang mababasa, siguro nabasa niyo sa Deuteronomy. Kasi anong panahon na yun, wala pang mga CR. Wala pang mga CR. Isipin niyo yun, nasa disyerto, paano sila dumudumi? 1 million plus yun. Nasa disyerto. Alam niyo po, may instruction din ng Lord sa kanila. Sabi niya, sabi ng Lord, kapag kayo'y dudumi, magdala kayo ng pangbuhay. Pagkatapos, lahat ng inyong mga dudumi, sabi niya, ay tabunan ninyo. Kasi ang Diyos ay umiikot sa inyong kampo
pag nakita niyang marumi ang inyong kampo, iiwanan niya kayo. Ganun pala ang Lord. Amen? Sabi mo, dapat malinis pala bahay natin. Oo, totoo yun. Sino nakapasa na nun? Taas ng kamay. Oy, hindi kayo nagbabasa, ha? Si ate, oh. Okay? Search mo na dyan. Kung anong, ano yun. If God sees that your cup is not clean, He will, search nyo kung anong, alam nyo, kasama yun. Kaya sinabi na, cleanliness is next to godliness. Totoo yun. Kaya sa church natin, lagi kong dapat maganda ang church. Kaya, ayan, tingnan nyo. For the Lord, bago yan, yung verse 13. Ayan. As part of your equipment, sabi ng Lord, have something to dig with. And when you relieve yourself, yung relieve, yung kapag ikaw ay, dumumi. Ayan. Dig a hole and cover up your excrement. Yung excrement, sa Tagalog, dumi yun. Cover. Okay. Ang Lord ang nagsasalita dyan, Tapos, verse 14. For the Lord your God moves about in your camp to protect you. Okay? And to deliver your enemies to you. Lagi siyang umiikot para ingatan ka. Your camp must be holy. Next. Ayan. If a slave, okay. Mayroon pa yun. Meron pang kasunod dyan. So that he will not see among you anything indecent and turn away from you. Sabi niya, huwag niyo makakita ang Lord ng hindi maganda sa iyong kampo. Okay? At iwanan kayo. Amen po ba? Kaya gusto ng Diyos. Tayo nga lang kapag pagpasok sa tayo sa isang lugar na madumi, sa CR, parang madumi. Di po ba? Parang hindi ba natin nakapapasok? Amoy pa lang, ayaw mo nang pumasok. Eh, how much more ang Lord? Di po ba? Amen po ba? Malabahan na natin Panginoon. Dapat pag Kristiyano pala malinis. Amen po ba? Mabango. Amen. Huwag nyo na pong amuyin yung inyong katabi habang nagagalit siya sa inyo. Dapat ang amoy natin ay kagaya ni Jesus. Amen po ba? Amen? Next. Letter D. Knowing Christ is knowing His promises. Mahalaga to. Bakit? Kasi ang mga pangako ng Diyos ay hindi napapako kahit kailan. Ano yung mga pangako niya? Tatandaan natin to mga kapatid. Verse John 14:14. Ito madaling tandaan. 14:14. Laging sinasabi ni Brother Eddie, sabi ng Panginoon, if you ask anything in my name, I will do it. Amen. Aba, grabe yun. Ang Diyos, alam niyo po, hindi ko pwedeng sabihin sa iyo yun. Hindi ko pwedeng sabihin kay Sister Rachel, ask anything in my name, and I will do it. Oh, Pastor, grabe ka naman Baka magsisi ka, hihingi ako ng house and land. Kaya mo ba yun? Eh, hindi ko na kaya yun. Amen po ba? Pero ang Diyos, kaya ba ng Diyos? Amen. Walang mahirap sa Diyos. Kaya sabi niya, if you ask anything in my... Alam niyo, nung hiningi namin yung sasakyan na yun, yun yung pinalabas natin kay Pastor Joby na our prayer honors God. When we ask God for big prayer, we honor Him. Dahil we acknowledge that He is a powerful God and that He is willing to give to His children. Amen po ba? Sige po, close your eyes. Ngayong oras na ito, hilingin natin sa Panginoon yung bagay na alam naman natin kalooban ng Diyos. Ngayong oras na ito, kahit mahirap sa tingin natin, walang mahirap sa Diyos. Thank you, Lord, O God. Ngayong oras na ito, we claim your promise. If we ask anything in your name, you will do it. You will do it, Lord. You will do it. Thank you, Lord. In Jesus' name. Amen. Amen. Palabahan na natin, Panginoon. Lagi kong sinasabi, paano kapag pag-uwi ko, ganun pa rin. Paano pag uwi ko, hindi ko pa rin natatanggap. Mga kapatid, God does not break His promises. Wait. Amen po ba? And believe. Amen po ba? Sabi mo, believe. Paano kapag uwi ko, may sakit pa rin ang binti ko? Believe.
pinagaling ka na ng Diyos. Amen po ba? Sabi ng Lord, believe. Hindi naman ibig sabihin ng Panginoon na agad-agad na makukuha mo. Just believe. You will receive. Amen? Kung kailan, ang Diyos ang nakakaalam kung kailan niya ibibigay yun. Inihahanda kasi ng Lord yung puso natin. Amen po ba? Ang sitwasyon sa buhay natin. Amen po? Lalabahan natin ating Panginoon. Praise God! Pero, anong sabi ng Panginoon? Matthew 7:7? Ayan. Ask, and it will be given to you. Pare-parehas po yung Matthew 21:22. If you believe, you will receive. Just keep on believing. Every day pagkising mo, Lord, alam ko magaling na ako. Lord, alam ko pinagpala mo na ako. Lord, alam ko magiging maayos na ang pamilya ko. Lord, alam ko tutulungan mo ako sa problema ko. Amen po ba? If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Amen? Palabahan na natin pa yun. Tumayo po tayo lahat sa oras na ito. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Amen. Mga kapatid, ngayong oras na ito, tandaan natin, ginanap ng lahat ng Panginoon. Wala nang dahilan upang hindi natin maranasan ang mga bagay na dinadasan ng Diyos para sa atin. Amen po ba? Amen? Sa oras na ito, taas na ating kamay. Amen, as we sing one song to the Lord. Let us believe na lahat ng mga narinig natin, that God wants the best for us, that God has already did everything. Sabi nga ng Bible, Romans chapter 8, verse 32. If God did not spare His own Son, but gave Him up for us all, how will He not also along with Him graciously give us all things? Kung hindi pinagkalit ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, bagkus, ibinigay niya upang siya maging kabayaran sa ating mga kasalanan, ano ba't hindi niya kayang ibigay? Ano ba mga panalangin natin ngayon? Ngayong oras na ito, kapatid, sabihin mo sa Panginoon na naniniwala ka na kalooban ng Diyos na ikaw ay mapagpala, kalooban ng Diyos na ang iyong karamdaman ay gumaling, kalooban ng Diyos na ang iyong problema ay masolusyonan, kalooban ng Diyos na ikaw ay magtagumpay, kalooban ng Diyos na ikaw ay magkaroon ng kapayapaan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Amen, amen. Ngayong oras na ito, nilalagay lang ng Lord sa heart ko, yung may mga mabibigat na suliranin sa atin, yung may mabibigat na panalangin. Ngayong oras na ito, may I just invite you to come as we sing this song to the Lord. Just come forward, huwag kayong mahiya. Sa Diyos tayo lalapit, dahil sa Diyos walang imposible. By His name is answered. Amen. By His blood, Amen. Just come. Just come. was clean. Now we have the victory. Our sin is broken. Jesus overcame it all.
our hands to the Lord. Amen, Lord. You have won the victory. And we are victorious in Christ. May oras nito, Lord, salamat sa Diyos sa pagpupunin ng panalangin ninyo sa ating mga kapatid. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, we receive, O God, in the name of Jesus. Amen, Lord. Salamat, O Diyos. Tinutuon niyo ang panalangin in the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Kumikilos kayo, O Diyos, upang gawin ang pinapanalangin ng aking mga kapatid. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Yes. Nothing is impossible to you, Lord. Amen, 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 Lord. Dito ka. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, bless, oh God, in the name of Jesus. Thank you, Lord, for your miracle, oh God. Kay Ate in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, you are good. Salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nothing is too difficult for you to do. Thank you, Lord. Salamat po, Panginoon. Thank you, Jesus. We receive your miracle. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Ngayong oras na ito, kung may specific need kayo, sabihin niyo sa Panginoon. Yung mga nandyan, ipatok ninyo yung kamay sa bahagi ng katawan na may karamdaman. Ilagay ninyo ang inyong kamay sa bulsa kung kayo may pangangailangan pinansyal. At ngayong oras na ito, sabihin niyo sa Panginoon, Lord, sinabi niyo po sa iyong salita, Lord, if we ask anything in your name, you will do it. Lord, salamat. Ako po ay iyong anak at ako po, O Diyos, ay recipient ng iyong resurrection power sa pamamagitan ng iyong pagkabuhay na muli, Panginoon. Lord, binigyan mo ng kaganapan ang lahat ng iyong mga pangako. Lord, kagalingan, kapayapaan, katagumpayan, O Diyos, at ito ay, Panginoon, inaangkin at tinatanggap kong lahat. In Jesus' name. Ngayong oras na ito, pray for your family. Amen. Lord, abutin niyo po ang bawat pamilya, O Diyos. Ang aming pamilya, ano man ang kanilang sitwasyon, ano man ang kanilang kondisyon. Lord, maging yung mga pamilya, O Diyos, na hindi nagkakaunawaan, abutin niyo po. Yung mga may pamilya, yung mga pamilya na may problema sa husgado, Lord, kumilos ka. Panginoon, O Diyos, walang mahirap sa iyo. In Jesus' name, yung mga pamilya, O God, na may mga, Lord, pasyente sa ospital, abutin niyo po. Gumawa ka ng paraan, Lord, upang, Lord, ang kanilang mga hospital bills, Lord, at maging yung mga bayarin ay, Lord, mabigyan ng katugunan. Yung mga pamilya, O God, na may mga pagkakautang, Lord, gumawa ka ng paraan upang yung kanilang pinagkakautangan, ibigyan sila ng konsiderasyon. Lord, at sila rin po, O Diyos, ay magkaroon ng pagkakataon na kahit pa dahan-dahan ay makabayan in the name of Jesus. In Jesus. Lord, yung mga nakakailangan ng trabaho, Panginoon, kumilos ka. Bigay niyo po ang pinakamagandang trabaho, O Diyos, sa iyong mga anak in the name of Jesus na nakakailangan ng trabaho. In Jesus' name. Magiging mga pinapanalangin natin ngayon na dalhin, imbitahan sa gawain ng Panginoon. Abutin natin sa panalangin. Lord, abutin niyo po sila in the name of Jesus, in the name of Jesus, wherever they are. At dalhin niyo po sila. Kapag sila inanyahan namin, sila po ay dadalo. At sa oras na ito, Panginoon, nilalapit din po namin ang mga kapatid namin na nasa probinsya,
Lord, sila ako nagpabiyahe. Ingatan niyo po, matutas sa protection. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, Father God. Thank you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. The best level of praise. So, pinapalakas na ako palakpak sa Diyos. Hallelujah. Amen. Every praise to our God. Every word of worship with one accord. Every praise
Napakasarap pong isipin that Jesus is alive. Amen? Praise the Lord. Napakaganda po ng ating natutunan ngayong umaga, mga susi. Papaano ba tayo lalo pang makakakilala o lalo pa natin makikilala ang ating Panginoon? Napakasarap po na makilala pa natin mabuti ang Panginoon. Amen? Amen. At ngayon naman po, susi naman kung paano bubuhos ang mayamang pagpapala sa bawat isa sa atin. Amen? Alam na po natin ang susi. Katulad nga ng sinabi ni Pastor, himala na kami po ay magkaroon ng sasakyan. Talaga pong himala, no? Pero salamat sa Lord. Every morning kapag ako po ay nagpipray, tumatayo po ako at dumudungaw doon sa pintuan namin. Dahil yung pinto po namin sa front door, garahe po ang harap nun. Lagi kong sinasabi,